Kabanata 1591. Walang panghihinayang. Countdown, 30 segundo pa ang natitira. Old Zab, ngayong nabunot ko na lahat ng wire, may tanong ako sa'yo. Pinunasan ni Olympias White ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Sa oras na ito, mukhang mas relaxed siya. Mayroong 3 mga wire, pula, dilaw at asul na mga wire. Alin ang mas gusto mo? Kitang-kita kung ano ang ipinahiwatig ni Olympias. Hinihiling niya kay Jim Zabanskay na pumili ng wire para sa kanya upang magkaroon sila ng isang katlo ng pagkakataong may ayos ito. Kung putulin nila ang tamang wire, ligtas sila. Sa kabaligtaran, kung pinutol nila ang maling wire, lahat sila ay mamamatay ngayon. Sumagot si Jim, mas gusto ko ang puti. White, marahil ang tinutukoy niya ay ang kulay na iyon bilang Olympias. Sinabi ni Jim ang cheesy pick-up line na ito sa Olympia kahit na malapit na ang oras ngayon. Pinandilatan ng Olympia si Jim at kinurot, "Stop joking around, old Zab. I've done my best now. Nauubusan na talaga tayo ng oras, 20 seconds na lang." Pinahihit ni Jim ang wheelchair at lumapit kay Olympias. Hinawakan niya ang lahat ng 3 wire at isang malabong puting aura ang lumabas sa kanyang mga daliri. Parehong transcendent na powerhouse sina Olympias at Jim, kaya madali nilang matanggal ang lahat ng 3 wire ng sabay-sabay. Olympias, anong kulay ang gusto mo? Tanong ni Jim. Sa momentong ito, bagamat 20 segundo na lang ang natitira, parehong madaldal sina Jim at Olympias. Hanggat maaari nilang putulin ang kawad bago maubos ang oras, malamang na ang 20 segundong pag-uusap na ito ang huling pagkakataon na nag-usap sila. Naturally, kapag sila ay nasa isang kritikal na sandali, kailangan nilang sabihin kung ano ang nasa isip nila. Hindi sila dapat mag-iwan ng pagsisisi. Mahilig din ako sa puti, sagot ng Olympias. Palagi kang mahilig magsuot ng puting damit, madalas kitang inaasar sa pagiging old school mo, pero sa totoo lang, medyo maganda ka. Talaga. Tumawa si Jim, maganda ka rin sa puti. Ang 2 chef na iyon na nakatali sa tabi nila ay hindi maigalaw ang kanilang mga katawan dahil si Jim ay tinatakan ang kanilang mga acupuncture point, ngunit ang kanilang mga isip ay nanatiling aktibo. Nang makita ang 2 ito ay mahal na mahal pa rin ang isa't isa ng may 10 segundo pa bago sumabog ang bomba ay nagpaluha sa kanila. Olympias, kung maaari tayong umalis dito ng buhay ngayon, magsama-sama tayo, okay? Sa wakas ay lumabas na ang mga salitang hindi nasabi ni Jim noon. Walang pag-aalinlangan na tumango si Olympias. Nang muli siyang tumingin kay Jim, puno ng lamang ang mga mata nito. Okay. Kung ganoon, putulin natin ang alambre. Countdown, 5 segundo na lang. Alin ang pipiliin mo? I will follow whatever you choose. Huminga ng malalim si Jim at sinabing, ang kasal ay ang kapalarang itinakda ng langit. Kaya't panatilihin natin ang pula at putulin ang natitira. Okay. Countdown, huling 2 segundo. Snap! Sabay na pinutol ni na Jim at Olympias ang mga wire. Dahil dito, ang parehong mga wire, dilaw at asul, ay naipit ng 2 ng sabay. Arg! Ang mga chef ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili ngunit nagpakawalan ng isang alulong sa takot. Maging sina Jim at Olympias ay napapikit din ng mahigpit. Gayunpaman, kapag ang countdown 0, ang bomba ay hindi sumabog ngunit nakapos sa 0th segundo. Nagtrabaho ito. Ang pakiramdam ng pagiging isang nakaligtas sa isang kalamidad ay agad na tumama sa kanilang lahat. Sa mismong sandaling ito, biglang naramdaman ng Olympias na medyo nanghina ang kanyang katawan. Nagmamadaling inabot ni Jim para hawakan siya sa pwesto. Ngunit, sa katunayan, sa harap ng mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, kahit na sino ito, makikita ng taong iyon ang kanyang sarili na natatakot sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, sina Olympias at Jim ay sumailalim lamang sa isang paglilitis sa kamatayan, at nanalo ang 2 sa taya. Sa 3 linya, saisubog na sana ang bomba kung pinutol lang nila ang alinmang wire. Sa pamamagitan lamang ng pagputol ng parehong asul at dilaw na mga wire ay nagawa nilang maalis ang bombang ito. Ang taong naglagay ng bomba ay walang intensyon na gawing pasabugan ang bomba. Sa kabaligtaran, determinado silang magpasabog ng bomba. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, ang kakaibang pagkakataon ng mga salita ni Jim na maputol ang 2 wire ng sabay-sabay ay humadlang sa bomba mula sa pagsabog.
Kung bakit sigurado si Jim na dapat nilang panatilihin ang pulang wire, hindi siya masyadong sigurado sa kanyang sarili. Umasa lang siya sa kanyang intuition. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, ang Olympias ay na-defuse ang bomba ng mabilis hanggat kaya niya. Samantala, ang mga chef na iyon ay agad na nakalutang sa sahig. Matapos nilang matiyak na maalis na ang panganib sa loob ng gusali, si Levin at ang iba pang naghihintay sa labas ay sumugod sa unang pagkakataon. Mr. Zabenskay and Miss White. Are you two all right? The bomb has been defused. You two are doing a great job. Marahang tumango lang sina Olympias at Jim. Pagkatapos noon, itinulak ni Olympias ang wheelchair ni Jim palabas ng gusali. Olympias, kwenta pa ba yung napagkasundoan natin kanina? May sinabi ka ba kanina? Nakalimutan ko na. Naglaro ng pipi ang Olympias. Bahagyang kumunot ang noo ni Jim at sinabing, kung nakalimutan mo na, uulitin ko. Magkasama tayo. Okay, okay. Agad na pinutol ni Olympias si Jim. She muttered, "You are a king of Regal Palace. Napakaraming tao dito. Hindi ka ba nahihiya na magsabi ng mga ganyan?" Sige. Isinandal ni Jim ang kanyang buong katawan sa wheelchair at sinabing, "Then, I'll talk about it when we go back." Ngunit, Olympias, dahil magkasama tayo ngayon, kung babalik tayo sa Celestial Empire sa hinaharap at makikipagkita sa iyong pamilya, haharapin natin ito ng magkasama, anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik si Olympias. Isang bakas ng pagkataranta at kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Bilang isa sa mga hari ng Regal Palace, walang takot si Olympias. Gayunpaman, nang banggitin ni Jim ang kanyang pamilya noong Celestial Empire, ang kanyang ekspresyon ay nakakaintriga. Marahil, alam lang ni Tyr Summers at ng iba pa na lumaki si Olympias sa isang bansang may digmaan. Gayunpaman, hindi nila alam na ang Olympias ay nagmula sa Celestial Empire. Si Olympias ay isang katutubo. Nagkaroon ng higit pa. Mayroon pa siyang mga nabubuhay na kamag-anak sa Celestial Empire. Ang mga kamag-anak na iyon ay tila naglagay ng matinding pressure sa Olympias. Gayunpaman, medyo malinaw si Jim tungkol sa bagay na ito. Baka siya lang ang nakakaalam nito sa Regal Palace. Sa oras na ito, tumakbo si Sheriff Clover at ang eksperto sa pagtatapon ng bomba patungo kina Jim at Olympia sa kanilang unang pagkakataon. Sheriff Clover praised, "Mr. Zabenskay and Miss White, today you two have opened our eyes. I have to give it to you, both of you are heroes. May respeto ako sa inyong dalawa." Sa mata ng mga taong tulad ni Sheriff Clover, ang dalawang ito ay lubos na kahanga-hanga. Paano malalagay sa panganib ang sariling buhay ng malalaking peloka tulad ng Olympias at Jim mula sa Regal Palace? Gayunpaman, ang dalawang ito ay umabot sa panganib ng kanilang sariling mga buhay ngayon upang pumunta sa gusali upang i-defuse ang mga bomba upang iligtas ang kanilang mga empleyado. Tumigil ka. Parehong Olympias at Jim ay hindi gustong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa mga taong tulad ni Sheriff Clover. Sana ay makikipagtulungan sa atin ang mga opisyal sa usapin ngayon. Pakitiyak na ang may kasalanan ay mapaparusahan ng mabigat. Huwag mag-alala tungkol dito. Ang mga opisyal ay tiyak na magbibigay sa iyo ng isang kasiyasyang paliwanag para sa isang insidente na kasing seryoso ng isang bomba na itinanim sa Central Plaza. Kabanata 1592. Ang pangalan ko ay Bomba. Tumango sina Olympias White at Jim Zabenskay. Pagkatapos noon, naghanda ang dalawa na umalis sa Central Plaza at bumalik sa Heavenly Island. Pagkatapos ng lahat, ang Regal Palace ay nasa malalim na pagsasaayos sa ngayon. Wala silang masyadong oras para harapin ang ibang mga bagay na nangyari sa labas. Dahil ang krisis ng Central Plaza ay inalis na ngayon, maaari nilang ipaubaya ang iba pang bagay kay Levin, Sheriff Clover, at iba pa. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone ni Olympias. Sa kasamaang palad, ang caller ID ay isang unknown number. Napakunot ng noo si Olympias. Masama agad ang pakiramdam niya. Pagkatapos, hindi niya namamalayan, pinahihit niya ang answer button para sagutin ang tawag. Hello. Hi. Madam Olympias. Nabalitaan ko sa iba na marami kang alam sa armas. Kaya feeling ko magkikita tayo sa isa't isa. Actually I like to study firearms very much, too. Sino ka ba?
Nang marinig ni Olympias ang boses ng binata mula sa kabilang dulo ng telepono, halos nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng tumatawag. Bomb ang pangalan ko. Bomba. Tama, ito ay bomb. Gusto kong mag-aral ng mga armas at bomba, kaya binigyan ko ang aking sarili ng isang Ingles na pangalan na tinatawag na bomb. Madam Olympias, maganda ba ang pangalan ko? Maganda ba pakinggan? Malamig na sinabi ni Olympias, nagtanim ka ba ng mga bomba sa Central Plaza? Oo nga, mawahaha. Ano ba ang pakiramdam? Noong una, gusto ko lang magbiro, pero hindi ko akalain na aabot pa pala ito sa pag-akit sa inyo ni Jim na pumunta doon ng personal. 2 hari ng Regal Palace. Sigh. Di ko talaga kayo inasahan na makikita sa pamamagitan ng aking mga trick. Paano ninyo nalaman na 2 wire ng bomba ang kailangang putulin ng sabay? Sigh. My mistake. A miscalculation. Kung hindi, nagkapira-piraso na kayong dalawa. Lalong sumimangot si Olympias. Hinawakan niya ang telepono gamit ang isang kamay at patuloy na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Mukhang alam ng lalaking kausap ang lahat ng nangyayari sa kanila, kaya dapat nasa paligid siya. Gayunpaman, pagkatapos tumingin si Olympia sa paligid, wala siyang nakitang kausap sa kanya sa telepono. So this guy was hiding somewhere around here for sure. Gayunpaman, hindi siya kaagad nahanap ni Olympias. Narinig din ni Jim ang pakikipag-usap ni Olympia sa lalaking iyon. Ang una niyang reaksyon ay tumingin sa matataas na gusali sa kanilang paligid. Sinilip ni Jim ang bawat bintana sa lugar. Siya ay may matalas na kapangyarihan sa pagmamasid. Mapagmamasdan ng lalaking ito ang lahat ng bagay sa paligid niya sa maikling panahon. Gayon din, naaalala niya ang mga detalye at pinag-aaralan ang mga ito. Bagamat paralisado ang magkabilang binti ni Jim, malinaw naman ang kanyang utak. Ito ay bilang hindi ka panipaniwala bilang isang computer. Hindi nagtagal, nasuri ni Jim na ang lalaking nagsalita sa telepono ay wala sa malapit na lugar. Kaagad naman siyang tumingin sa malayo. Hindi na kailangang hanapin niyo akong dalawa. Siguradong hindi mo ako mahahanap, pero kitang-kita ko ang bawat galaw mo. Naglalaro ka ba ng sniper rifle? Biglang tanong ni Jim. Sandaling natigilan ang lalaki sa telepono. Maliwanag, tama ang hula ni Jim. Northern King, right. Baka itutok ko ang baril ko sa ulo mo ngayon. Medyo inis ang boses ni Bomb. Si Jim, gayunpaman, ay umiling ng paulit-ulit at sumagot, hindi mo ako masusuklam. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong subukan. Mawahaha. You're trying to force me to shoot you and make use of it to determine my position. Natawa ang lalaki sa phone. Northern King, may narinig akong kwento tungkol sa iyo. Sabi nga, noong nakipagdeal ka kay Shadow Totem noon, minsan ka nang nakalaban ng pananambang kay Pierce Summers at iba pa sa pamamagitan ng isang sniper squad mula sa organisasyong iyon, di ba? Noon, tago-tago ang mga sniper, pero nagboluntaryo kang lumabas bilang Pain. Noong binaril ka ng mga sniper na iyon, hindi mo lang naiwasan ang kanilang mga bala, kundi tumpak mong natagpuan ang kanilang mga posisyon. Napaka-impressive mo. Nalantad ang lokasyon ng sniper squad na iyon. I am not stupid. I will not shoot you. I am just going to watch you quiet. Gusto kong makita sa susunod ang gulat at galit sa mukha nyo. Anong ibig mong sabihin? Parehong nahuli ng Olympias at Jim ang isang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ng taong ito. Pagkatapos, agad-agad, ang bigat na naalis sa kanilang mga puso ay biglang bumigat muli sa kanila. Hehe. Kung sakali, naglagay din ako ng panibagong bomba sa loob ng Central Plaza. Ang bombang iyon ay ang aktwal na maaaring pumutok sa buong gusali na magkapiraso-piraso. Ano? Parehong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jim at Olympias. Samantalang ang lalaki naman ay humagalpak ng tawa, mawahaha, wag mo nang subukang alamin kung nasaan ang bombang iyon dahil remotely controlled. Umalis. Bilisan mo, umatras. Itinapon ni Olympias ang telepono sa kanyang kamay. Pero, rinig na rinig pa rin mula sa telepono sa lupa ang tawa ng lalaking iyon. Bomba! May isa pang bomba sa loob ng gusali. Kailangang umatras ang lahat. Ang sigaw ni na Olympias at Jim ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Napatulala si Sheriff Clover at iba pa. Sila rin, nag-react lang matapos matigilan ng magandang 2 segundo.
Ang kanilang mga ekspresyon ay subconsciously nagbabago. Ang buong Central Plaza ay muling nahulog sa kaguluhan. Lahat ay lumalayo sa Central Plaza. Pinagpawisan din si Leven at ang iba pang kakadala lang ng dalawang chef palabas ng building at mabilis na nagsitakbuhan palabas. Si Olympias naman ay tinutulak sa likod ang wheelchair ni Jim. Maya-maya lang, biglang may tumunog na beep mula sa ilalim ng table sa lobby sa loob ng restaurant. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Maging ang lupa ay nanginig ng husto. Ramdam ng buong Chinatown ang pagyanig. Ang bombang iyon ay sumabog sa lobby ng Central Plaza. Sa sumunod na segundo, nilamon ng malaking apoy ang buong lobby. Maya-maya, sinundan ito ng shockwave na kumalat sa loob ng gusali. Nabasag ang lahat ng nakapaligid na bintana. Agad na gumuho ang gusali ng ilang palapag. Ang unang palapag ng gusali ay nagkawatak-watek. Bumagsak ang lahat sa lupa. Tumalon si Olympia sa likod ni Jim dahil sa instinct. Matapos umihip ang shockwave na iyon, nalaman na duguan ang likod niya. Napuno ng alikabok ang langit, habang napuno ng kahabag-habag na hiyawan ang tanawin. Ang 5 palapag na Central Plaza ay nabawasan sa 4 na palapag, na may mga durog na bato at mga guho na nakakalat sa lahat ng dako sa lupa. Nabaon sa ilalim ng alikabok ang cellphone ni Olympia na ibinagsak niya sa lupa. Ngunit, tila naririnig pa rin nila ang tawa ng binata na tinatawag na bomb. Dahil sa lakas ng pagsabog, maraming tao sa paligid ang nasugatan. Maging ang mga alagad ng batas tulad ni Sheriff Clover at mga kasamahan niya ay dumanas din ng pagsabog. Bilang karagdagan, ang manager ng Central Plaza, Leven at iba pa, at ang dalawang chef na kakaligtas lang nila mula sa gusali ay napatay sa pagsabog dahil sila ay mabagal. Samantala, ang mga mata ni Olympias ay naging pula. Ito ay kasing pula ng sariwang dugo. Kabanata 1593. Top-level meeting. Kasabay nito, sa isang internasyonal na paliparan sa isang lugar sa Amerika. Isang flight na nag-take off mula sa Celestial Empire kanina ay kakalapag lang sa international airport na ito. Makalipas ang 10 minuto, lumabas ng airport si Tyr Summers kasama sina Cyrus Labelle at Xanthus Meriem. Sa ngayon, kabilang sa 18 general ng Regal Palace, sina Achilles at Cyrus, ay mga general na patuloy na nanatili kay Tyr. Inatasan si Achilles na protektahan ang kaligtasan ng pamilya ni Tyr, kaya kahit may problema sa Regal Palace, pinagbawalan siya ni Tyr na magtag. Sa labas ng airport, naghihintay na sa kanila sina Clifford Han at Juan Yates sakay ng magarbong sasakyan. Boss! Cyrus! Nang makita nila si Tyr at iba pa na papalabas ng airport, pumunta sina Clifford at Juan at niyakap sila ng oso. Pagsakay na pagkasakay ng grupo sa sasakyan, hinatid sila ni Clifford sa malapit na private airport. Sumunod, sumakay ang grupo sa isang pribadong eroplano at lumipad patungo sa Heavenly Island. Umupo si Tyr sa tabi ng bintana sa loob ng eroplano. Nakatingin siya sa mga puting ulap na umaagos sa harapan niya. Isang bakas ng kabangisan ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagtatanong, ano ang sitwasyon ngayon? Sumagot si Clifford, lalong nagiging walang pigil ang mga taong ito. Ilang sandali ang nakalipas, ang Caesar Mercenary Corps sa ilalim ng pamumuno ni Black Caesar ay nawasak. Ang barko ni Jermaine ay nasunog, at ang restaurant ng Phantom Dragon ay inatake. Ngayon lang, nakatanggap kami ng balita na isang bomba ang sumire sa Central Plaza na pinamamahalaan nina Olympias at Jim sa Chinatown. In addition to that, marami pang gulo na nangyayari. Anyway, at the moment, parang ang kalaban natin ay nakipag-ugnayan na sa maraming international organizations to target from all sides. Huminga ng malalim si Tyr. Mas naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Dahil hindi natin ipinakita ang ating kapangyarihan, ang tingin sa atin ng mga tao ay maamo, na ikuyom ng mahigpit ni Tyr ang kanyang mga kamao habang ang kanyang ekspresyon ay nagiging mabangis. Makalipas ang 1 oras, lumapag ang pribadong eroplano sa tarmac ng Heavenly Island. Pagbaba ni Tyr sa eroplano, isang grupo ng mga general at senior executive ng Regal Palace ang nakahanda na sumalubong sa kanya sa airport. Boss! 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 Sunod-sunod na bati. Isa-isang tumango si Tyr sa kanila habang naglalakad patungo sa isang palasyo sa Heavenly Island, ang palasyong iyon ay Regal Palace. Dito nakatira si Tyr noon. Eto na,
Noong huling dumating si Tyr sa Heavenly Island, may kasama siyang grupo ng mga miyembro ng Nemesis. Hindi na siya bumalik sa isla simula noon. Ngayon, nang sa wakas ay bumalik siya, naramdaman ni Tyr na ang mga alaalang iyon ay habang buhay na ang layo. Ipasa ang aking order. Bukas ng alas 8 ng umaga, lahat ng hari, dakilang general, at ang nangungunang 10 ng Nemesis ay dapat magtipon para sa isang pulong. Oo. Alas 8 ng sumunod na araw, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Regal Palace, naupo si Tyr sa ibabaw ng kulay gintong sofa na nakalagay sa gitna ng silid. Naka-cross-leg siyang nakaupo habang nakatingin sa crowd ng Regal Palace executives na nakaupo sa ibaba niya sa magkabilang gilid. Ang pulong na ito ay ang pinakamataas na antas ng executive meeting ng Regal Palace. Personal na pinangunahan ni Tyr ang pulong kasama ang lahat ng nangungunang brass ng Regal Palace bago ang epic duel kasama ang Shadow Totem. Maging si Ash, na nakatalaga sa malayong Japan at Rome, na tumutulong sa Regal Palace na palawakin ang kanilang mga teritoryo sa ibang bansa sa Korea, lahat ay nagmamadaling bumalik sa punong tanggapan upang dumalo sa pulong na ito. Ang 5 hari ng Regal Palace ay sina Eastern King, Clifford Han, Western King, Olympias White, Southern King, Juan Yates, Northern King, Jim Zabanskay, Central King, at White-Eyed Ivory Dragon. 18 general ay Mercenary Emperor, Black Caesar, God of Gambling, Jermaine Leonard, Don Quixote, Iron Mask, Phantom Dragon, 3 Brothers of Hawk, Ash, Cyrus Lebel, Chiroptera, Rom, God of War, Chiron Cruz, Achilles, Sol, Rex the Butcher, Leth the Phantom Thief, at Orion. Ang ranking para sa nangungunang 10 miyembro ng Nemesis ay sina Torbert Octavius, Drishit, Sigilum, Devastation, Matthew Collins, Stephen Cole, Martin Jakeman, Vanessa Harris, Fenrir, at Deimos. Sa oras na ito, ang mga nakaupo sa conference room na ito ay ang nangungunang brass ng Regal Palace. Bilang resulta, ang kapaligiran ay maraming beses na mas madilim kaysa sa nakaraang pagpupulong. Walang gumagawa ng anumang ingay, at walang nagiging emosyonal sa pulong. Sa halip, lahat ay nakatitig kay Tyr, na nakaupo sa sopa, naghihintay sa kanya na tumawag ng shot. Maya-maya ay nagsalita na rin si Tyr. Ang una niyang sinabi ay, mula noong gyera kay Shadow Totem, tayo na ang palaging nagpapasimula ng digmaan sa isang tao. Wala pang nakapili sa atin. Sa pagkakataong ito, wala akong pakialam kung sino ang kalaban at kung anong klaseng background mayroon sila. Kailangan nating ipakita sa mga naglalakas loob na bastyusin ang Regal Palace sa halagang kailangan nilang bayaran para gawin iyon sa atin. Dahil doon, tumayo si Tyr at nagutos. Mula ngayon, ang bawat paghihigpit sa Regal Palace ay tinanggal. Ang lahat ng kasunduan sa kapayapaan sa mga autoridad ng Reign ay walang bisa. Wala akong pakialam kung anong uri ng mga pag-atake ang naranasan mo at pagkatalo sa paglipas ng panahon. Ngayon, gusto ko lang malaman ng lahat na ang Regal Palace ay hindi dapat i-provoke ng sinuman. With that, tumingin ng diretso si Tyr kina Jim at Olympias at sinabing, your Central Plaza was blow up. Kaya, kailangan mong malaman ang salarin sa likod ng pambobomba sa gusali. Gayon din, gusto kong gawin mong bayaran ang sinumang kasangkot dito. Tandaan, ang tinutukoy ko ay lahat. Pagkasabi nun ay tinitigan ni Tyr si Black Caesar. Nawasak ang iyong Caesar Mercenary Corps. Dapat mong mahanap ang organisasyon na sumire sa kanila. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo sa kanila, basta masaya ka sa resulta. Kaagad pagkatapos, tumingin si Tyr kay Jermaine Leonard, nasunog ang barko mo. I am going to tell you the same thing. Dapat kang maghiganti sa sumunog sa barko mo. Hanapin mo sila at lipulin lahat ng sangkot sa insidente. Halos 5 minuto ang ginugol ni Tyr sa pagtatanong sa mga senior executive na isa-isang nagpresenta. Ang pangunahing agenda ng pulong ay upang payagan ang sinuman na ang mga negosyo o operasyon ay nagambala o nawasak sa panahong ito sa kanilang mga kaaway at mabawi ang kanilang mga reputasyon. Gayon din, gaano man karaming tao ang binili ng kanilang mga kaaway, wala sa mga kasangkot sa mga insidente ang dapat panatilihing buhay. Nabawi na ngayon ni Tyr ang pangangibabaw na dating pagmamayari ng Palace Master ng Regal Palace. Ang mga naruroon sa pulong ay ang kanyang mga kasama. Lahat sila ay dumaan sa apoy at tubig kasama niya. Kaya naman, hindi na kailangang magsabi pa ni Tyr.
Naniniwala siya na maayos na mapangalagaan ng kanyang mga kasama ang reputasyon ng Regal Palace. Sa wakas, tumingin si Tyr kay Chiroptera, ang pinuno ng Shadow Department. Aniya, sa pagkakataong ito, sinabi sa amin ng GPE na wala silang awtoridad na suriin ang mga pagkakakilanlan at background ng ating mga kaaway na nagtatarget sa atin. Ngunit alam kong nagsisinungaling ang GPE. Mayroon silang kapangyarihang mag-imbestiga. Maaari nilang malaman ito kung gusto nila, ngunit tumanggi silang masangkot sa gulo sa ilang kadahilanan. Dahil ang GPE ay hindi handang makipagtulungan sa atin, kung gayon maaari lamang tayong umasa sa ating sarili. Chiroptera, mayroon kang 7 araw. Wala akong pakialam kung anong paraan ang iyong gagamitin. Kailangan mong alamin ang lahat tungkol sa background ng kalaban para sa akin. Kabanata 1594. Kontra-atake. Hawak ni Tyr Summers ang gintong medalyon na may clown sa harap at si Jesus sa likod sa kanyang kamay. Pagkatapos, inihagis niya ito sa kamay ni Chiroptera at nagutos, magsisimula na ang 7 araw. Kung hindi mo ako mabibigyan ng sagot na gusto ko, dalhin mo ang iyong ulo sa akin. Roger yan. Sinakop ni Chiroptera ang gintong medalyon na inihagis ni Tyr sa kanya. Ito yung nakuha ni Clifford Han kay Mr. D noon. Ang medalya na ito ay dapat na isang token na kumakatawan sa organisasyong iyon. Natapos ang pulong sa wala pang 20 minuto. Si Tyr lang ang nagkwento, habang ang iba naman ay sinunod lang ang utos niya. Pagkatapos noon, kailangan na lang nilang gawin ang anumang sinabi sa kanila ni Tyr. Matapos ang pagpupulong, walang oras na humabol kay Tyr. Sa halip, kailangan nilang ayusin ang kanilang mga paparating na biyahe at plano. Ang Regal Palace sa Rain ay muling nagpasimula ng digmaan. Magsisimula na itong sumunod sa utos ni Tyr. Sa mga sumunod na araw, kasabay ng mabangis na welga ng Regal Palace, si Rain, na matagal ng tahimik, ay naabutan muli ng bagyo. Lahat ng mga big shot ng organisasyon ay naapektuhan. Ang lahat ng mga pamilya, organisasyon, kumpanya, o grupo na nag-udyok sa kanila noong nakaraan ay nagsagawa ng mapangwasak na mga dagok. Ang kanilang mga counter-attacks ay walang prinsipyo. Ang mga sangkot sa panliligalig sa Regal Palace ay inalis at inalis sa mundo. Sa isang pagkakataon, ang buong internasyonal na arena ay nasa isang estado ng pagbabago. Kung ito man ay negosyo at underground na mundo, o mga mersenaryo at assassin na organisasyon. Lahat ng grupong ito ay naging tensyonado dahil sa galit ng Regal Palace. Naghihimutok ang organisasyon. Kaya kung sino man ang nasangkot sa kanilang mga negosyo ay hindi pinalad. Bago ito, dahil sa kanilang affair sa Thailand, muntik nang mag-all out ang Regal Palace. Matapos ang pagpuksa sa Leviathan Sect, ang organisasyon ay nawasak din. Dahil sa kaso, maraming mga internasyonal na organisasyon ang nag-isip na ang Regal Palace ay hindi na kasing lakas ng dati. Kaya naman, nais nilang samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng isang bagay tungkol dito at makakuha ng ilang mga benepisyo mula sa Regal Palace. Biglang sumulpot ang isang grupo ng mga kabataan na may solid background. Lumaban sila sa Regal Palace nang walang anumang dahilan. Humugot sila ng maraming mortal na puwersa para guluhin ang organisasyon. Dati, kinumpirma na ang Regal Palace ay nagtamo ng malaking pagkalugi. Isa pa, ang kanilang mga kaaway ay laganap, kaya hindi makayanan ni Clifford at ng iba pa ang mga taong ito sa maikling panahon. Ngayong bumalik na si Tyr, inalis niya ang lahat ng paghihigpit ng Regal Palace sa Rain at inutusan ang buong organisasyon na mag-counterattack. Sa oras na ito, ang madilim na mundo at maging ang mga opisyal na organisasyon sa Rain ay nagsimulang malunod sa mga problema. Nag-snowball ang bagay na ito at mawawala ng kontrol. Ang Regal Palace ay hindi kailanman nagkusa na bigyan ang iba ng kahirapan. Gayunpaman, kung may nangahas na ay bully sila at hamanin ang kanilang awtoridad, titiyakin ng organisasyon na ang mga kaaway nito ay ganap na mapapawi sa mundong ito. Bumalik sa bansang sinira ng digmaan, sa lungsod kung saan matatagpuan ang Cohen Group. Ilang araw na ang nakalipas, sa pamumuno ni Blonde Jack at ng iba pa, winasak ng grupo ang Caesar Mercenary Corps at kinuha ang pinuno ng Gamma Group. Simula noon, ang reputasyon nito ay tumaas sa bansang ito. Nang sumunod na araw, nagpatuloy si Cohen sa kanyang matagumpay na pagtugis. Sinamantala niya ang sitwasyon ng walang pinuno ang Gamma Group para sirain ang buong grupo.
Sa gitna ng proseso, ang Cohen Group ay umakit ng ilang armadong grupo mula sa mga kalapit na lungsod upang sumama sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, ang grupong ito ay marahil ang pinakamalakas na armadong grupo sa bansa sa panahong ito. Kasabay nito, ipinadala ni Cohen ang kanyang mga crony sa mga opisyal sa Viridian. Balak niyang palitan ang katayuan ni Gama at gusto niyang makipag-ayos sa opisyal. Ipagpalagay na ang mga opisyal ay handa na ihalal ang kanyang grupo upang mamuno sa bansa, maaari siyang magbigay ng isang magandang paraan para sa mga matataas na opisyal. Kung tumanggi silang kilalanin siya bilang isang pinuno, kung gayon, sa kasamaang palad, hindi na kailangan para sa mga opisyal na iyon na patuloy na umiral sa mundong ito. Sa katunayan, si Cohen ay nasa mataas na espiritu nitong mga nakaraang araw. Siya ay kalugod-lugod sa kaibuturan tuwing inilarawan niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng bansang ito. Bukod dito, ang punong tanggapan ng Cohen Group, na dati nang binabantayan ng 2 o 300 militante, ay tumaas na ngayon sa halos 1,000. Lahat sila ay armado. Sa atrasadong ito, kahirapan sinaktan at maliit na bansa, para sa isang armadong grupo na may kakayahang magbigay ng mabibigat na armas sa malaking bilang ng kanilang mga militante ay isang bagay na hindi kapani-paniwala. Sa oras na ito, nakaupo si Cohen sa kanyang silid. May hawak siyang bote ng white wine sa kaliwang kamay at mapa sa kanang kamay. Sa ngayon, nakatuon siya sa pagsuri sa topography ng mapa. Iyon ang mapa ng kanilang bansa. Sa oras na ito, minarkahan ni Cohen ang karamihan ng mga lugar sa mapa. Lahat ng mga lugar na iyon ay ang teritoryong sinakop ng kanyang grupo. Muhahaha. Sa huli, hindi napigilan ni Cohen ang tumawa ng malakas. Mahigit sa kalahati ng bansang ito ang piniling magsumite sa aking Cohen Group. Sa isa pang buwan, higit sa lahat, ang buong bansang ito ay magiging akin. Nakangiti si Cohen habang umiinom sa bote ng alak sa kanyang kamay, saka siya dumighay. Pagkatapos ay marahan niyang tinapik ang kanyang tiyan. Kahit papaano ay naramdaman niya na parang panaginip lang ang lahat ng ito. Chief, may nangyaring masama. Maya-maya lang ay tumatakbo na papasok ang kanyang alipors na si Jab. Kumunot ang noo ni Cohen at nagtanong, Jab, bakit ka nagpapanik? Kinuha ni Jab ang kanyang cellphone, at pagkatapos ay nag-login siya sa isang espesyal na underground website mula sa kanyang telepono. Pagkatapos, inilagay niya ang teleponong iyon sa harap ni Cohen. Ang International Underground Dark Web ay nagdadalubhasa sa pag-uulat ng mga internasyonal na balita na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Ang Regal Palace ay bumagsak ng buong puwersa at sinira ang 16 na angkan sa loob ng 3 araw. Galit na galit ang Palace Master ng Regal Palace. Kaya nagtanghal siya ng isang pagbabalik sa West European Underground Society. Ang Regal Palace ay nasa galit. Ang kanlurang lipunan sa ilalim ng lupa ay nag-set off sa isang mabagyong alon. Idineklara ng Palace Master ng Regal Palace, kahit na sino man ito, walang sino man ang pinapayagan na pukawin ang autoridad ng Regal Palace. Ang mga organisasyong maglakas loob na lumampas sa mga hangganan ay lilipulin. Karaniwan, ang Darknet ay nag-uulat ng iba't ibang mga mamamatay tao, mga mersenaryo, at mga digmaan sa ilalim ng lupa. Ang saklaw nito ay kasangkot sa buong mundo. Kaya, ang site ng balita ay nag-uulat ng iba't ibang balita araw-araw. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. 70% ng mga pahina ng Darknet ang nagtala para sa mga balita na may kinalaman sa Regal Palace. Kani-kanina lang, ang organisasyong iyon ay dumanas ng iba't ibang pag-atake mula sa lahat ng uri ng mga clown. Ngayon, dumating na ang oras para ayusin nila ang score sa mga goons na ito. Kaagad, si Cohen, na kinikilig ngayon, ay nakaramdam ng pagkalumbay. Ilang araw lang ang nakalipas, nadala siya dahil sa suporta ni Blonde Jack, at matapang siyang lumaban sa Regal Palace. Ngayon, nang makita niyang nagsimula ng mag-counterattack ang Regal Palace, nakaramdam siya ng pag-aalala. Ang aso ay palaging magiging aso. Kahit ilang beses itong uminom ng dugo ng tao, hindi ito maaaring maging lobo. Kabanata 1595. Isang pakeng Cohen. Nagpatuloy si Jab, Chief, napuksan na natin ang Caesar Mercenary Corps kanina. Ang Black Caesar na iyon, ang dakilang general ng Caesar Mercenary Corps ay hinding-hindi aalis sa bagay na iyon. Baka papunta na siya ngayon sa atin. Ano ang dapat nating gawin ngayon?
Ang lalaking iyon ay ang Mercenary Emperor. Kahit na nasira na natin ang Caesar Mercenary Corps, sa sandaling mailabas niya ang utos, tiyak na maraming internasyonal na mercenary corps na gagawin ang kanyang utos at susugod para isagawa ang kanyang utos. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo mula sa noo ni Cohen. Wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin tungkol dito. Bago ito, nagkaroon siya ng sandali ng kasiyahan nang sirain niya ang Caesar Mercenary Corps. Ngunit ngayon ang mga kahihinatnan ay bumalik upang kumagat sa kanya sa likod. Sinubukan ni Cohen na kumbansihin ang kanyang sarili na huwag matakot sa Regal Palace dahil ito ang kanyang Kerehan, at suportado ng grupo ni Blonde Jack ang kanyang grupo. Sa makatuwid, hindi siya dapat mag-alala. Gayunpaman, dahil sa hindi malamang dahilan, nanginginig ang mga binti ni Cohen. "Chief, kailan babalik si Blonde Jack at iba pa?" tanong ni Jab. Sa mga araw na ito, napakabangis ng Regal Palace. Tiyak na nakatanggap ng balita si Blonde Jack at ang kanyang grupo. Ginagarantiyahan nila na nasasakop nila tayo. Kaya bakit hindi pa siya nagpapakita? Ano ba ang kinakatakutan mo? Inilabas ni Cohen ang medalyon na binigay ni Blonde Jack sa kanya noon. Nang hawakan niya ang medalyon sa kanyang kamay, tuluyan ng kumalma ang kanyang puso. Ito ay isang pagsubok na ibinigay ng Panginoon at ng kanyang mga kasamahan. Kung hindi man lang natin malalampasan ang gayong maliit na hamon, anong mga kwalifikasyon ang mayroon tayo para makapunta sa ikalawang daigdig sa hinaharap? Natigilan si Jab. Bahagyang napangiti si Cohen habang sinabi niya, "Jab, kailangan mong maunawaan. Sa ngayon, sa likod ng ating Cohen Group ay nakatayo ang Second World. Ang Regal Palace ay basura kumpara sa Second World. Kaya sa kasong ito, bakit tayo matatakot sa Regal Palace?" Sinisikap ni Cohen na pasayahin ang sarili. Ngunit, sa katunayan, nang sabihin niya ang mga ito, kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang sarili. Bahagyang natigilan si Jab at nagtanong, "Chief, ano ang ibig mong sabihin?" "Hehe, nakontrol na natin ang karamihan sa mga armadong grupo sa bansa. Bukod pa riyan, ang ating Cohen headquarters ay binabantayan ng mahigit 1,000 fully armed militants. Black Caesar is nothing. Kung maglakas loob siyang lumapit, sisiguraduhin kung mamamatay siya dito." Agad na bumuga ng malamig na hangin si Jab at nagtanong, "Chief, gusto ba talaga nating makipagdigma sa Regal Palace? Do you think we have a choice now? Pass my order down immediately. The entire group is under curfew. Besides that, notify our allies in other cities, whenever the people from Regal Palace show up and when they find any trace ng Black Caesar, atakehin mo. All out ka lang." Oo. Unti-unting dumidilim ang langit. Si Cohen, na karaniwang nagsasaya hanggang hating gabi, ay nakahiga sa kanyang kama ng maaga ngayong gabi. Wala siyang nakuhang maglingkod sa kanya sa kama ngunit binalot niya ang sarili sa kumot, naghahagis-hagis sa kama. Hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog sa kabila ng pag-aliw sa kanyang sarili sa kanyang isipan na nasa kanya ang ikalawang daigdig na sumusuporta sa kanya at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti ng Regal Palace. Hindi sa banggitin na siya ay nasa kanyang turf. Kahit na dumating talaga si Black Caesar, siguradong hindi niya kapareha ang lalaking iyon. Iyon ang sinabi niya, ngunit maaaring makatulong si Cohen ngunit makaramdam ng matinding takot. Hindi niya napigilan ang gulat, kaya paano siya nakatulog? Sa wakas, pagkalipas ng hating gabi, nakatulog si Cohen saglit. Sa kanyang pagtulog kahit papaano ay naramdaman niyang parang may nakatayo sa harapan ng kanyang kama, parang may multong nakatingin sa kanyang pagtulog. Sino nandyan? Tila nakita ni Cohen ang isang figure na nakatayo sa harap ng kanyang kama. Napaupo siya bigla sa kama. Sa katunayan, nakita niya ang isang figure na nakatayo sa bintana. Dahil sa dilim, hindi niya makita ng malinaw ang mukha. Ang alam lang niyang nakasuot ng trench coat ang lalaking iyon. Mukha siyang matangkad at makapangyarihan. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, nakita niya ang lalaki na may hawak na punyal sa kanyang kamay habang papalapit sa kanya, hakbang-hakbang. Subconsciously, gustong sumigaw ni Cohen. Ngunit, sa kasamaang palad, sa sandaling ito, naramdaman niyang parang may sumasakal sa kanya. Kahit anong pilit niya, hindi siya makasigaw. Papalapit ng papalapit sa kanya ang anino na iyon. Sa kalaunan, ang figure ay nauna kay Cohen.
Sa wakas, nakita ng malinaw ni Cohen ang kanyang mukha. Black Caesar iyon. Ang Mercenary Emperor, ang dakilang general ng Regal Palace, Black Caesar. Ang lalaking ito ay hindi maitatanggi na bangungot ni Cohen. Sinira mo ang aking Caesar Mercenary Corps. Nang magsalita si Black Caesar, ang bawat salitang sinabi niya ay parang hatol ni Hades. Takot na takot si Cohen na ang kanyang mukha ay pumuti na parang kumot at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ako, may gustong sabihin si Cohen. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit natagpuan niya ang kanyang mga salita na nakabara sa kanyang lalamunan, at hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Namatay lahat ng mga kasama ko sa kamay mo, tama ba? Naging kakilakilabot ang ekspresyon ni Black Caesar. Sa mga mata ni Cohen, nakita pa niya ang mukha ni Black Caesar na bumabilang sa mukha ng halimaw. Tapos, ibinuka niya ang dagwang bibig niya na parang gusto niyang lumunin ng buo si Cohen. Hindi. Sigaw ni Cohen at marahas na umupo sa kama. Tumutulo na ang pawis sa kanyang damit at kumot. Ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay humihingal. Pagtingin niya sa bintana, ang kurtina lang ang kanyang nakita na kumikislap. Ang Black Caesar ay wala kahit saan. Huff. Nakahinga ng maluwag si Cohen. It turned out, binangungot lang siya. Akmang hihiga na si Cohen at matutulog na, biglang umalangaw-ngaw ang putok ng baril mula sa malayo. Ilang segundo lang ay papalapit na ng papalapit sa kanya ang tunog na iyon. Anong nangyayari? Nanginginig si Cohen at agad na tumayo sa kama. Magbibihis na sana siya at kukunin ang kanyang sandata nang sumugod si Jab na halatang nagpanik. Chief, may masamang nangyayari. Si Black Caesar ay nagmamadali patungo sa ating punong tanggapan kasama ang kanyang mga tauhan. Ano? Isang ginaw agad ang bumaril mula sa mga daliri sa paa ni Cohen hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Binabangungot siya kanina, na naginip na lumitaw si Black Caesar sa kanyang kama. Hindi naisip ni Cohen na ang buong bagay ay magaganap ng napakabilis sa katotohanan. Ang lalaking iyon ay pinangungunahan ang kanyang mga tropa patungo sa kanya ngayon. Hindi ito pwede. This is impossible. Umiling si Cohen in denial. Jab, are you sure? Hindi ba't nagbigay na ako ng utos na hampasin ng armadong grupo ang mga tao ni Black Caesar tuwing makikita nila sila? Walang paraan para makarating si Black Caesar sa ating punong tanggapan ng ganito kabilis. Mukhang walang magawa si Jab habang ipinaliwanag niya, Chief, hindi mapagkakatiwalaan ang mga armadong grupo na iyon. Narinig ng mga iyon ang tungkol sa mabangis na pagganti ng Regal Palace sa kamakailang mga balita. Nang malaman nilang nandito ang Regal Palace, hindi na sila nang ahas na lumaban. Lahat sila ay ibinaba na lamang ang kanilang mga armas at sumuko. Kabanata 1596, Here Comes the Revenge. Ano? Napatulala si Cohen. Noong una, inakala niya na nakuha na niya ang kontrol sa karamihan ng kapangyarihan ng bansa. Ang impluwensyang iyon ay higit pa sa sapat para tingnan niya ang Black Caesar. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang tinatawag na kapangyarihan niya ay kakaunti lamang ang halaga. Narinig ng lahat ng mga armadong grupong ito ang tungkol sa reputasyon ng Regal Palace at Mercenary Emperors. Kaya nang pinangunahan ni Black Caesar ang kanyang mga tauhan sa kanilang teritoryo, ang mga taong ito ay hindi man lang nang ahas na lumaban. Boom boom boom. Muling putok ng baril na nagmula sa labas. Natense si Cohen. Huwag kang magpanik. Kailangan kong huminahon. Pilit niyang inaaliw ang sarili. Mayroon pa tayong higit sa 1,000 armadong militante sa punong tanggapan kahit na narito si Black Caesar. Hindi siya pwedeng maging kapareha natin. Nagbihis si Cohen ng mabilis hanggat maaari at nagutos, mag-order ka. Itigil ang Black Caesar sa lahat ng paraan. Boom boom boom. Iyon ay isa pang ikot ng parang lindol na tunog. Napagtanto ni Cohen na lumalala ang sitwasyon. Tumakbo siya sa bintana, natakot, at tumingin sa labas. Sa susunod na segundo, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Ang kalangitan sa labas ng bintana ay napuno ng mga drone. Mayroong hindi bababa sa ilang dosina sa kanila na sumisid patungo sa punong tanggapan ng Cohen Group. Hindi bababa sa kalahati ng 1,000 armadong militante sa Cohen Group ay tumakas na ngayon. Saan nanggaling? Napakaraming drone. Nakaramdam ng panghihina si Cohen. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ang takot ng Regal Palace.
Noong nakaraan, ang Blonde Jack at ang kanyang mga kapantay ay nag-deploy lamang ng ilang drone sa labanan. Sapat na ito upang magdusa ng matinding pagkatalo ang Caesar Mercenary Corps, gayunpaman, nagpadala ang Regal Palace ng 12-dosenang mga drone upang tambangan sila. Sa kasong ito, paano nila lalabanan ang kanilang kaaway? Ang lawak ng labanang ito ay matagal nang lumagpas sa pagkatalo sa isang tao sa sarili nilang laro, ngunit mas lumalapit sa isang dimensional na strike. Telepono. Kunin mo sa akin ang telepono. Natagpuan ni Cohen ang kanyang telepono sa isang gulat. Handa na siyang tawagan si Blonde Jack. Ang taong ito ay nakapin lahat ng kanyang huling pag-asa sa kanya. Ngunit, sa kasamaang palad, palaging naka-off ang telepono ni Blonde Jack. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Cohen na siya ay nilalaro ng gang ni Blonde Jack mula pa sa simula. Hindi sila pumunta sa Cohen Group para i-recruit sila kundi gamitin sila para labanan ang Regal Palace. Sa bandang huli, ang paglilinis sa kalat na ito ay hindi na negosyo ni Blonde Jack, matagal na silang umalis ng bansa. Ang grupong iyon ay lubusang tinalikuran ng Cohen Group. Ano ito? Binasag ni Cohen ang kanyang telepono sa lupa sa galit. Kung maaari niyang ibalik ang orasan at makakuha ng isa pang pagkakataon upang magpasya, hindi na sana siya gumawa ng katulad na pagpipilian tulad ng dati. Buong buhay niya ay ginugol niya sa apoy ng digmaan. Gayunpaman, sa huli, siya ay nilalaro ng ilang mga bata. I-block sila. Harangan mo sila para sa akin. Sigaw ni Cohen. Kahit ano paman, hindi natin papayagang makapasok si Black Caesar sa headquarters. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang putok ng baril kung saan-saan. Sa ilalim ng 12-dosenang pag-atake ng drone, ang Cohen Group at ang tinatawag nitong Impassable Barrier ay parang mga dekora sayon. Mahigit 1,000 armadong militante ang tumakas sa lahat ng direksyon at nagpanik. Sa isang lugar na malayo, isang lalaking naka-trench coat na may matangkad at matipunong figure ay nagmula sa dilim ng gabi. Para siyang halimaw na bumangon mula sa hukay. Ang lalaking ito ay si Black Caesar. Siya ang Mercenary Emperor. Ang diskarte ng Cohen Group ay tiyak na nagpahid sa kanya sa maling paraan. Pumunta siya rito na puno ng apoy ang kanyang puso. Ngayong gabi, lilinisin niya ang lugar na ito. Mayroong daan-daang ganap na armadong elite na mandirigma sa likod ng Black Caesar. Kabilang sa kanila ang mga alipors ni Black Caesar at makapangyarihang mga mersenaryo sa mersenaryong mundo. Lahat sila ay nilagyan ng pambihirang lakas ng pakikipaglaban at ang pinakasopistikadong kagamitan. Ang mga tropa ay pumatay mula sa baybayin hanggang sa lugar na ito sa loob ng isang araw na walang nasawi. Sabay-sabay, may isang tangke na sumabay sa mga tropa sa unahan ng digmaan. Malalaman ng kamatayan kung saan nakuha ni Black Caesar ang tangke na ito. Sa harap nila ay ang tarangkahan ng punong tanggapan ng Cohen Group na si Black Caesar ay malumanay na sumenyas, at ang baril ng tangke sa likuran niya ay nakatutok sa direksyong iyon. Boom! Nagpaputok ang tangke sa tarangkahan. Agad na nagkaroon ng malaking butas sa pinto. Ang mga armadong tauhan ng Cohen Group na nakatalaga sa pasukan ay tumatakas sa lahat ng direksyon, takot mula sa pagsabog. Si Black Caesar at ang kanyang mga tauhan ay hindi pa talaga naglulunsad ng kanilang pag-atake sa punong tanggapan ng Cohen Group. Gayunpaman, ang kanilang kaaway sa loob ng gusali ay natalo. Tere, pasok na tayo. Utos ni Black Caesar. Mabangis na pumasok ang grupo sa punong tanggapan ng Cohen Group. Sa loob ng punong tanggapan, ang lugar ay binomba sa isang gulo ng mga drone. Pagpasok pa lang nila sa compound, nakita nila ang maraming tao na nagtataas ng mga armas sa kanilang mga kamay o nakahandusay sa lupa, naglalarong patay. Paminsan-minsan, makakatagpo sila ng ilang mga kaaway na sumusubok na lumaban. Ang sumalubong sa kanila ay isang putok mula sa tangke. Dakilang emperador, ang mga taong ito ay mukhang gusto na nilang sumuko. Ano ang susunod nating gagawin? Isang lalaking nakabalot ng mga strap ng bala sa kanyang katawan ang lumapit kay Black Caesar at nagtanong. Para siyang walang magawa nang sabihin niyang, hindi ito masaya. Naisip ko na magagawa kong magkaroon ng isang mahusay na ehersisyo sa oras na ito. Hindi ko inaasahan na ang bawat kaaway na makakasalubong ko ay mas duwag kaysa sa huli. Hindi ko talaga maintindihan. Paano nawasak ang gang ni Stormbringer dito? Sa pagsasalita tungkol sa Stormbringer at sa Caesar Mercenary Corps, nakaramdam ng matinding galit si Black Caesar.
Maliban sa sakit sa puso, mas nagkimkim siya ng sama ng loob. Sa paglipas ng mga taon, nakilala ang internasyonal na katayuan ng Regal Palace. Kaya't natamasa nila ang kapayapaan ng napakatagal. Sa proseso, nawala ang kabangisan ng mga pulutong. Dahil dito, hindi maikikaila na ang core ay lumala sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga kakayahan ng mga miyembro sa nakaraan, hindi magiging posible na mabura ang buong unit. Sa madaling salita, ang isang tao ay hindi maaaring mamuhay ng masyadong komportable dahil ang kaginhawaan ay maaaring magresulta sa kanilang kamatayan. Una, alisin natin ang kanilang mga armas. Ang sino mang lumaban ay papatayin kaagad. Roger yan. Matapos ibigay ni Black Caesar ang kanyang utos, humakbang siya pasulong. Pagkatapos, sa susunod na segundo, ibinaon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang energy core at umungal. I am the mercenary emperor, Black Caesar. You guys are Cohen Group, right? Where is your leader? Bakit hindi ka lumabas ngayon at kausapin ako? Walang tugon mula sa estate sa harap niya. Sa halip, maraming tao ang nagpanik at tumakas sa likod ng pinto. Mahusay na emperor, may nakita kaming ilang kainahinalang tao sa direksyong Timog Kanluran. Sinusubukan nilang tumakas mula sa ari-arian. Dapat kasama nila ang pinuno ng Cohen Group. Maglulunsad ba tayo ng pag-atake sa kanila mula sa itaas? Isang boses ang narinig mula sa headset ni Black Caesar. Ngayon, biglang napagtanto ng karamihan na may helicopter na umaaligid sa itaas ng punong tanggapan ng Cohen Group. Mayroong ilang mga tauhan ng espesyal na gawain na sinusubaybayan ang lahat ng mga paggalaw sa lupa gamit ang night vision binocular. Matapos matanggap ang mga head-up mula sa nagmamasid sa helicopter, nagsindi ng tabako si Black Caesar at huminga ng malalim habang nag-uutos, pigilan mo sila. Ako mismo ang pupunta sa kanila. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Black Caesar ang tabako sa kanyang kamay habang hindi nagmamadaling hinabol ang grupo na patungo sa Timog Kanluran. Kabanata 1597. Maging mas matalino sa iyong susunod na buhay. Sa oras na ito, sa isang lugar sa isang bukas na espasyo sa Timog Kanluran. Si Cohen at Jab ay nagmamadaling umalis sa punong tanggapan sa ilalim ng saliw ng isang grupo ng mga sundalong kamikaze. Ngunit, hanggang ngayon, wala sa kanila ang makapaniwala na nangyayari ito. Ang punong tanggapan ng gayong napakalaking pribadong armadong grupo ay madaling nilabag ng kanilang kaaway. Ang pag-atake ay halos walang laban. Tapos na. Tapos na tayo. Pagmumura ni Cohen habang tumatakbo. Mas kahabag-habag pa siya sa isang underdog. Binuksan nila ni Jab ang pinto ng isang SUV sa harap nila at gulat na pumasok dito. Pagkatapos, pinaandar nila ang sasakyan at bumangga sa wire fence sa harap nila. Daga-itat-itat-itat. Gayunpaman, nang sila ay papaalis na doon sa sasakyan, may isang alon ng mga bala na lumilipad sa kanila mula sa kalangitan sa gabi. Nanggaling ito sa isang lugar sa itaas ng kanilang ulo. Ito ang uri ng epekto na makakamit lamang sa isang Gatling gun. Ginawang scrap metal ng mga bala na iyon ang hood ng SUV na inookupahan ni Cohen. Arg! Napaungol sa takot sina Cohen at Jab na nasa loob ng sasakyan. Galit na galit silang sinubukang buksan ang pinto ng kotse at gumulong sa lupa. Ngunit, sa itaas, ang helicopter na iyon ay patuloy na umiikot sa kanila sa kalangitan sa gabi. Sa harap ng hatch ay nakaupo ang isang maskuladong mandirigma na may baril na gatlang. Sa tingin mo ba makakatakas ka talaga? Sa likod niya ay dumating ang isang nangingibabaw at malalim na boses. Si Black Caesar iyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, nang binaril ng helicopter sa himpapawid ang SUV ni Cohen gamit ang Gatling gun, tahimik na nilabas ni Black Caesar ang mga kamikaze na sundalo ni Cohen. Black Caesar. Halos mapaiyak sina Cohen at Jab nang makita nilang humarap sa kanila ang maalamat na mercenary emperor, Black Caesar. Misunderstanding. There must be a misunderstanding between, sabi ng dalawa habang sinusubukang umatras. Maya-maya lang ay biglang may bumungad na baril sa kamay ni Jab bago niya ito pinaputukan ng Black Caesar. Bang bang bang. Gayunpaman, ang mga bala na pinaputok ni Jab ay hindi isang banta kay Black Caesar. Naiwasan ng lalaki ang dalawa sa mga putok, easy peasy. Sa huli, nahuli pa niya ang isang bala sa kanyang kamay.
Nang makita ito, naramdaman ni Jab ang pagtusok ng kanyang anit. Napakawalang modo mo para hilahin ako nitong panlilinlang. Si Black Caesar, na nakatayo 5 metro ang layo kanina, ay biglang nakatayo sa harap ni Jab. Pagkatapos, sinaksak niya ang bibig ni Jab gamit ang isang kamay at itinulak ang bala sa kanyang kamay sa kanyang bibig gamit ang kabilang kamay. Bang! Ang palad ni Black Caesar ay gumana tulad ng silid ng pistol. Pinasabog niya ang bala sa bibig ni Jab. Umalis ang bala sa likod ng ulo niya. Pagkatapos, bumagsak si Jab sa lupa ng may kabog. Si Cohen na nasa gilid ay natakot kaya lumuhad siya. Huminga ng malalim si Black Caesar ng kanyang tabako at nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo upang harapin ang aking Caesar Mercenary Corps? Blonde Jack. Blonde Jack iyon. Sa puntong ito, hindi na nangahas si Cohen na itago ang anumang bagay mula kay Black Caesar. Sa wakas, ipinagtapat niya, sila ay nagmula sa ikalawang daigdig. Hindi daw sila sanay sa estilo ng iyong Regal Palace, kaya gusto nilang magsaya kasama ang organisasyon mo. Ang ikalawang mundo. Saglit na natahimik si Black Caesar na para bang sinisikap niyang usisin sa kanyang isipan ang mga alaala ng ikalawang daigdig. Ang kanyang ekspresyon ay subconsciously nagsimulang maging malungkot. Ang ikalawang daigdig ay hindi tumutukoy sa ibang mundo. Ito ay tumutukoy lamang sa isang alyansa na inorganisa ng ilang napakalakas na mga family at puwersa sa ibayong dagat. Ang mga puwersang ito ay matagal nang inilagay ang kanilang sarili sa itaas ng mortal na mundo. Ang ikalawang daigdig ay katumbas ng sinaunang martial arts world sa Celestial Empire. Ang mga taong ito ay nabuhay din sa lupa, tulad ng mga sibilyan sa mga mortal na lungsod. Gayunpaman, matagal na nilang hinati ang mundo sa iba't ibang ranggo batay sa kanilang mga lakas at kakayahan. Maging ito ang sinaunang martial arts world ng Celestial Empire na ipinasa sa daan-daan o libu-libong years, o ang Second World sa ibang bansa, na naipasa sa loob ng maraming taon. Ang Second World ay sapat na makapangyarihan upang kontrolin ang ekonomiya ng isang bansa o maging ang kanyang hukbo. Sa mundong ito, sila ang nasa tuktok ng social pyramid. Ang mga puwersang ito ay matagal nang may hindi nakasulat na tuntunin tungkol sa mortal na mundo. Magkahiwalay ang magkabilang mundo. Ang bawat isa ay nabuo sa kanilang sarili at magkakasamang nabuhay. Hanggat walang mga espesyal na insidente na magaganap, maging sa sinaunang martial arts world sa Celestial Empire o sa Second World sa ibayong dagat, walang sinuman sa kanila ang padalos-dalos na makialam sa mga usapin ng mortal na mundo. Gayunpaman, tila ang hindi nakasulat na kasunduang ito ay malapit ng sirain. Sa kasamaang palad, ang organisasyon na malamang na masira ang balanse ng kasunduang ito ay ang Regal Palace. Binago na ng Regal Palace ang sarili sa isang transcendent na organisasyon. Nasira nito ang balanse at sinira ang interes ng maraming tao sa ikalawang daigdig. Ang bagay na ito ay naging mas komplikado. Ito ay hindi kasing simple ng isang grupo ng mga bata na may maraming oras sa kanilang mga kamay upang pumatay, kaya nagpasya silang gamitin ito upang magtrabaho laban sa Regal Palace. Hinihit-hit ni Black Caesar ang malaking bahagi ng tabako sa kanyang kamay ng sabay-sabay bago siya nagpatuloy sa pagtatanong, nasaan na ang grupong iyon ng mga tao ngayon? Hindi ko alam. I really don't know. Natakot si Cohen sa sagot niya. Tapos, inabot niya kay Black Caesar yung medalyon na binigay ni Blonde Jack sa kanya kanina. Binigay sa akin ito ni Blonde Jack. Nagre-represent daw ito sa organisasyon nila. Itong medalyon, ang kanilang medalya ng karangalan. Kinuha ni Black Caesar ang medalyon na iyon. Kapareho ito ng mayroon si Tyr Summers. Isang mapanuksong clown na mukha sa harap, at si Jesus ay ipinako sa cross sa likod. Ang organisasyon ay tinawag na Pangalawang Diyos. Ikalawang Diyos. Iyon ay isang napakasakit na pangalan. Inisip ba ng mga taong iyon sa ikalawang daigdig ang kanilang sarili bilang mga Diyos? Sila ay mga mortal na nilalang lamang sa mundong ito. Ngunit, mayroon lamang silang kaunting pera at nagmamay-ari ng mas maraming teknolohiya at mga ari-arian kaysa sa iba. Saan nila nakuha ang kanilang tiwala? Tatanungin kita ulit, nasaan na ang mga batang iyon? Muling tanong ni Black Caesar kay Cohen habang dinudurog ang gintong medalyon na iyon sa isang bola. Maluha-luha si Cohen nang sumagot siya, wala talaga akong ideya, Caesar the Great. Iyon lang ang impormasyong alam ko. Bago ito, sinabi sa akin ni Blonde Jack na ipapakilala niya ako sa Second World hanggat gagawin ko ang kanyang bidding.
Nawala lang ang ulo ko saglit, please, Caesar the Great, please spare my life. Isang grupo ng mga bata na punong-puno ng kasinungalingan ang nagpasok sa iyo dito. Nagtataka ako kung paano ka nakarating sa posisyon ng pinuno ng armadong grupong ito. Lahat sila ay may pambihirang kakayahan. Paliwanag ni Cohen, ngunit sila ay walang halaga kumpara sa iyo Caesar the Great. Haha! Kinuha ni Black Caesar ang panghuling buga ng tabako sa kanyang kamay, pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang palad sa tuktok ng ulo ni Cohen. Nagsimulang tumusok ang kanyang mga daliri sa bungo ni Cohen. Habang si Cohen ay nagsimulang dumuyugo mula sa lahat ng 7 butas, ang kanyang ekspresyon ay parehong nakakatakot at puno ng sakit. Napatay mo na ang napakaraming kasamahan ng aking Caesar Mercenary Corps at wala ka pa ring lakas ng loob para hilingin sa akin na iligtas ka. Sa tingin mo, posible pa ba ito? Mas mabuting maging mas matalino kang tao sa iyong susunod na buhay. Sa isang basag, dinurog ni Black Caesar ang bungo ni Cohen ng ganoon na lamang. Ang boses ng surveillance office sa helicopter ay muling nagsalita kay Black Caesar sa pamamagitan ng kanyang headset. Emperor, ang buong Cohen Group ay sumuko na. Inalis na namin ang lahat ng lumaban. May kabuuang 473 bihag. Ano ang dapat nating gawin sa kanila? Patayin silang lahat. Kabanata 1598. Isang malaking isda. Samantala, sa punong tanggapan ng Blue Pistols na matatagpuan sa Chinatown ng Amerika. Ang karamihan ng mga immigrant na nagmula sa Celestial Empire ay nanirahan sa Chinatown ng Amerika. Ang lugar ay isang melting pot ng iba't ibang mga gang. Ang Blue Pistols, ang United Front, at ang Fang Association ay ang pinakamaimpluwensyang organisasyon sa kanila. Gayunpaman, kumpara sa kapangyarihan ng Regal Palace, ang mga organisasyong ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Dahil natalo ng Regal Palace ang Shadow Totem at naging numero 1 organisasyon sa reign, sinundan ng mga organisasyong ito ang pangunguna ng Regal Palace. Samantala, ang isa sa 18 general ng Regal Palace, Phantom Dragon, ay kinilala bilang underground boss ng Chinatown. Bago ito, mapayapa ang lahat ng malalaking organisasyon sa Chinatown sa ilalim ng pamumuno ng Regal Palace. Ang dating magulong sitwasyon sa Chinatown ay ganap na kontrolado. Ang lahat ng mga pangunahing organisasyon ay umuunlad sa kapayapaan at magkakasamang nabubuhay sa isang win-win na sitwasyon. Kamakailan, ilang manipulator sa likod ng mga eksena ang nagpakita at nakipagkulitin sa kanila. Dahil dito, muling bumagsak sa kaguluhan ang sitwasyon sa Chinatown, na ilang taon pa lamang ay nagkaroon ng katatagan. Sa simula, ang restaurant ng Phantom Dragon sa Chinatown ay sumabog. Kasunod nito, sinundan ito ng pambobomba sa Central Plaza. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay isang indikasyon ng isang bagay na mapanganib. Kamakailan lamang, nagsimulang mag-counter-attack ang Regal Palace. Ang paparating na panganib na ito ay tiyak na mapapawi sa simula. Ang punong tanggapan ng Blue Pistols ay matatagpuan sa West Street sa Chinatown. Bilang karagdagan, mayroong isang Blue Pistols na gusali, kung saan ang pinuno ng gang, si Dave Lombardo ay humarap sa mga usapin ng kumpanya tuwing karaniwang araw. Ilang araw na ang nakalipas ay birthday ni Dave. Isang malaking piging ang ginanap sa Central Plaza upang ipagdiwang ang okasyon. Sa kasamaang palad, ito ay ang parehong araw na ang gusali ay nakatanim ng mga bomba. Sa kalaunan, ang lugar na iyon ay nawasak ng bomba. Pagkatapos noon, nagutos sina Olympias White at Jim Zabanskay ng mahigpit na pagsisiyasat sa lahat ng staff ng Central Plaza ngunit hindi iyon nagbunga ng anumang resulta. Nang maglaon, nagsimula silang magtrabaho sa Blue Pistols. Ang mga bomba ay hindi maaaring lumitaw sa gusali nang wala saan. Sa makatuwid, maaaring may nagdala sa kanila sa gusali. Dahil walang problema sa kanilang mga tauhan, kung gayon ang salarin ay dapat na mula sa Blue Pistols. Matapos ang masusing pagsusuri, nakuha ng Olympias at Jim ang matibay na ebidensya ng krimen ng Blue Pistols. Sa hapon, isang hilera ng itim na mag-agarang sedan ang mabilis na tumungo sa pasukan ng West Street. Sa kalaunan, huminto ang motorcade sa harap ng Blue Pistols building. Nang bumukas ang pinto ng kotse, lumabas sa sasakyan ang Palace Master ng Regal Palace. Ang Tir Summers ay personal na dumating sa pinangyarihan sa ilalim ng saliw ni Olympias, ang kanlurang hari ng Regal Palace. Ang dalawa ay sinundan ng malaking bilang ng mga elite ng Regal Palace.
Nang makita nila ang disposisyon ng tropa, natulala ang isang miyembro ng Blue Pistols gang na nagbabantay sa pinto. Sabay-sabay siyang nagpaalam sa kanyang amo na nasa loob ng gusali sa pamamagitan ng intercom. Wala pang isang minuto, tumakbo si Dave palabas ng building sa sobrang takot. Ikinalulugod ko na ang Palace Master at Western King ay parangalan ang lugar na ito sa iyong presensya. Pasensya na po kung hindi ko kayo binati. Takot at kaba na lumapit sa kanila si Dave. Bahagyang tumango si Tyr at sinabing, Dave, I came here to ask you something. Let's go to your office. Nagmamadaling tumango si Dave at sumang-ayon, sure, Palace Master. Kaya lang, pumasok sina Tyr at Olympia sa building kasama si Dave, habang ang iba pa nilang mga subordinate ay naiwan para bantayan ang pasukan ng building. Kasabay nito, sa labas ng West Street, sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan sa kalye. Hindi nagtagal, daan-daang men in black ang lumabas sa mga sasakyan. Lahat sila ay nakasuot ng kakaibang combat outfit ng Regal Palace. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng mamamatay tao na aura habang hinaharangan nila ang buong kalye. Ang pinuno nila ay walang iba kundi si Phantom Dragon, isa sa 18 general ng Regal Palace. Ang dahilan ng pagbisita ni Tyr at Olympia sa lugar ngayon ay hindi kasing simple ng pagtatanong lang kay Dave ng ilang katanungan. Dahil dito, pumunta sina Tyr, Olympias, at Dave sa opisina ni Dave sa ika-13 palapag ng gusali. May isang higanting tangke ng isda sa loob ng opisina. Sa loob ng tangke ay isang kaakit-akit na dilaw at kulay gintong isda na arwana. Karaniwan, ang isang mature na isda ng arwana ay 50 hanggang 60 sentimetro ang haba. Gayunpaman, ang nasa tangke ay 1 metro ang haba. Bawat kaliskis sa katawan nito ay may gintong kulay na parang binuhusan ng ginto sa buong katawan nito. Medyo nangingibabaw ang isda na ito. Nakita agad ni Tyr ang isda ng arwana sa loob ng tangke. Nagmamadaling lumapit si Dave at nagpaliwanag, Palace Master, isa akong negosyante at naniniwala sa Feng Shui. Gayunpaman, hindi naging maayos ang negosyo ko kamakailan, kaya bumili ako ng isdang arwana para mabago ang swerte ko. Nako, siguradong malaki ang halaga ng isdang ito. Imposibleng makakuha ng ganoong isda sa mortal na lungsod. Tumango si Dave at sumagot, sa totoo lang, medyo mahirap kunin ito. Pero, sa kasamaang palad, walang ganoong isda na ibinebenta sa mortal market. Kaya kailangan kong humila ng maraming tali para makuha ang isdang ito. Biglang ibinaba ni Tyr ang kanyang tono, I am talking about the Mortal City. Mabangis na tumibok ang puso ni Dave, at nagmamadali niyang iniba ang usapan, gusto ba ng Palace Master ang isda na ito? I don't like it, ngumisi si Tyr at tumalikod na umupo sa sofa sa tabi niya. Lumakad si Olympias at sinabing, Master Lombardo, may nagtanim ng bomba sa aking Central Plaza 2 araw na ang nakalipas. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyong organisasyon, tama ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dave. Nagmamadali siyang tumutol, Western King, stop pulling my leg. Kahit ganyan ako kabold, I wouldn't dare to go against Regal Palace. That day, my members went to the restaurants and had a meal, but all of US were, nascan ng your metal detector na walang makapasok sa gusali na may dalang bomba. Ngumisi si Olympias. Master Lombardo, wala man lang akong nasabi tungkol sa mga bomba. Bakit sabik na sabik kang tanggihan ito? Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Dave. Nagmamadali niyang depensahan ang sarili niya, Western King, hindi ko naman sinasadya iyon. Sa mga araw na ito, ang iyong Regal Palace ay gumawa ng maraming malalaking hakbang. Siguradong sinusubukan ninyong imbestigahan ang bagay na ito. Ipinagtanggol ko ang aking sarili ng nagmamadali dahil ang pambobomba sa Central Plaza ay talagang walang kinalaman sa akin. Totoo ba yon? Ganap. Si Dave ay nanumpa sa Diyos at nanumpa, kung ako, si Dave Lombardo, ay nagsisinungaling, ako ay parurusahan ng langit at tamaan ng kidlat. Hahaha, nakakatuwa naman. Tawa ng Olympias. Itinuro ni Tyr, na nakatayo sa gilid, ang gintong arwana na isda at tinanong, Master Lombardo, ang isda na iyon ay ibinigay sa iyo ng isang binata na nagngangalang Bomb, tama ba? Nabalitaan ko na mayroon kang matinding interes sa mga bagay na tulad nito. 3 taon na ang nakakaraan, itinaas mo rin ang iyong mga armas laban sa United Front dahil sa isang isda, tama ba?
Sinabi ko na sa iyo na ang isda na ito ay hindi matatagpuan sa mga mortal na lungsod. Tanging ang ilang mga espesyal na kapaligiran lamang ang maaaring magparami ng gayong disenteng isda. Kaya, ang batang iyon na nagngangalang Bomb ang nakakuha sa iyo ng isda, at ikaw ang may pananagutan sa pagdala sa kanya sa Central Plaza at tulungan siya na magdala ng bomba. Maaaring hindi pumayag ang ibang mga boss sa Chinatown sa ganitong uri ng deal, ngunit hindi ikaw ang handang gumawa ng ganoong deal. Agad na natarante si Dave, at nagmamadali siyang nagpaliwanag, Palace Master, nagkamali ka sa akin. How could I go against Regal Palace for a fish? You can't just accuse me like that for a fish, right? My Regal Palace always look the evidence when getting things done. Pero, syempre, hindi ka namin sisiraan ng dahil sa isang isda. Tumayo si Tyr at naglakad papunta sa bintana, gusto mo ng ebidensya diba? Ibibigay ko sa'yo. Kabanata 1599. Patayin silang lahat. Pagkasabi noon ni Tyr ay inilabas ni Olympias White ang isang itim na bag na dala niya. Binuksan niya ang bag at inihagis ang laman sa mesa. Ang bag ay naglalaman ng lahat ng uri ng mga relo at mga cellphone. Iba't ibang uri ng relo at modelo ng mga cellphone ang nakatambak sa mesa. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Dave Lombardo nang makita niya ang mga bagay na iyon. Master Lombardo, nakikilala mo ba ang mga bagay na ito? Tinitigan ni Olympia si Dave ng may interes at nakangiting tanong. Nakaramdam si Dave ng lamig sa kanyang gulugod. Kahit nagpapanik na siya sa kaibuturan, pilit pa rin niyang pinipigilan ang kanyang kalmado. Western King, hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin dito. Hindi mo maintindihan. Pagkatapos, ipapaliwanag ko sa iyo. Kinuha ng Olympias ang isang telepono at isang relo mula sa mesa at sinimulang i-disassemble ang dalawa. Hindi nagtagal, natanggal ang ilang kakaibang bahagi. Ako, Olympias White, ay walang ibang kakayahan, ngunit mayroon akong kaunting kaalaman sa mga baril. Master Lombardo, noong araw ng pagsabog ng Central Plaza, higit sa 100 tao ang isinama mo upang dumalo sa piging. Bawat isa sa kanila ay nagdala ng isang relo at cellphone na kasama nila. Nabunot na namin ang surveillance video noong araw na iyon, natagpuan namin ang 33 sa iyong mga bisita na pumasok sa restaurant na may suot na relo, ngunit nang lumabas sila ng gusali, ang mga relo sa kanilang mga pulso ay nawala. Kaya, mayroon akong higit sa sapat na mga dahilan upang maghinala na ang mga relo na iyon ay nilagyan ng mga bahagi para sa kombinasyon ng bomba. Matapos dalhin ng iyong mga tauhan ang mga bahaging ito sa restaurant, ang lalaking iyon na nagngangalang Bomb ay nag-assemble sa kanila sa lugar at inilagay ang mga ito sa loob ng Central Plaza. Master Lombardo, sa tingin mo ba ay makatwiran ang paliwanag na ito? Paliwanag ni Olympias habang sinisimulan niyang ayusin ang mga bahaging iyon sa mesa. Hindi nagtagal, isang semi-tapos na maliit na bomba ang binuo. Master Lombardo, parang pamilyar ba ito? Nanginginig ang katawan ni Dave habang umuurong. Namutla ang mukha niya. Samantala, malamig na tinitigan ni Tyr si Dave at malamig na kinausap, Dave, all these years, hindi ka nagdulot ng gulo sa Chinatown ng Regal Palace ko, tama ba? Lahat tayo ay orihinal na taga-Celestial Empire. Gayunpaman, nakipagtulungan ka sa mga tagalabas upang atakehin ang aking organisasyon. Sa puntong ito, hindi na naglakas loob na makipagtalo si Dave. Nanlalambot na lang ang kanyang mga paa nang bumagsak siya sa lupa sa isang kalabog. Palace Master, napilitan ako dito. Patawarin mo ako. Pinilit. Malamig ang tingin ni Tyr, saway niya, tell me, how did that brat called Bomb force you? Sagot ni Dave, he kidnapped my family and threatened me. Kapag hindi ko ginawa ang sinabi niya, sisubog ang buong pamilya ko. Palace Master, naubusan ako ng choice noon. You must spare me this time. Kung hindi ako pinagbantaan ng lalaking iyon sa buhay ng mga miyembro ng pamilya ko, hinding-hindi ako makakalaban sa Regal Palace. Oh, talaga. Sumandal ulit si Tyr sa sofa at nag-cross legs. Si Olympias na nakatayo sa gilid ay dinurog ang tangke ng isda sa tabi niya sa isang suntok. Ang higanteng golden arwana na isda ay nahulog sa lupa. Ibinunyag ng Olympias, Dave, lahat ng miyembro ng iyong pamilya ay namatay 5 years ago. Ngayon, sinasabi mo na pinagbantaan ka ng isang brat sa buhay ng iyong pamilya. Itinuturing mo ba kaming walang alam? Well,
Hindi nakaimik si Dave. Sa sumunod na segundo, bigla siyang sumugod sa pinto at gustong tumakas. Sabay-sabay, isang grupo ng mga miyembro ng Blue Pistols ang sumugod mula sa labas, bawat isa ay may hawak na baril. Mukhang matagal na itong pinaghandaan ni Dave. Biglang naging mabangis ang lalaking kanina lang nagpapanik. Tyr at Olympias, tama kayo. Ang bomba ay ipinadala ko. Kaya, ano ang maaari mong gawin sa akin? Ang mundo ay hindi na pareho. Sa palagay mo ba ay mapapatakbo pa rin ng Regal Palace ang mga bagay tulad ng dati? Habang sumusugod sa opisina ang mga miyembro ng Blue Pistols gang na iyon, mga 7 o 8 muzzle ang nakatutok sa Tyr at Olympias. Samantala, si Dave ay nagtago sa likod ng kanyang mga kasamahan at masiglang sinabi, hindi mo kayang masaktan ang lahat kay Bomb at sa kanyang grupo. Narinig mo na ba ang tungkol sa ikalawang daigdig? Anong biro para sa Regal Palace na angkinan ang iyong sarili bilang ang numero 1 organisasyon sa Reign? Kumpara sa Second World, ang Regal Palace mo ay wala. You have brought yourself to your doom. Don't blame me for your death. After I kill you too, I will use your heads to claim credits from the Second God. With that, I can definitely join the Second World soon. Sa puntong ito, hindi na nag-abalang magsalita pa si Dave. Ang kanyang mga tauhan ay nagkarga ng kanilang mga bala sa baril at pinaputukan si Tyr at Olympias. Bang bang bang! Umalangaw-ngaw ang malutong na putok ng baril. Ang mga bala ay binaril kina Tyr at Olympias. Sa ganitong nakakulong na kapaligiran, walang makakaiwas sa isang alon ng mga bala tulad nito. Gayunpaman, casual na ikinawin ni Tyr ang kanyang kamay, at kaagad, isang bug zone ng hangin ang lumabas sa kanyang palad at nakaharang sa mga bala na iyon na parang isang kalasag sa harapan niya at ni Olympias. Ito ay isang medyo mahimalang eksena. Ang mga unang putok ng bala ay tila paksa ng matinding pagtutol. Ang mga bala na iyon ay lumutang at nanatili pa rin sa hangin. Natigilan ang lahat sa eksena. Tapos, bago pa man makapag-react ang mga gang members na iyon sa nangyayari, nakita nilang kumaway ulit si Tyr. Sumunod, ang mga bala na iyon na unang lumulutang sa hangin ay tumalbog pabalik sa paraan ng kanilang pagdating at tumama sa mga tauhan ni Dave. Kabog-kabog-kabog. Tumalsik ang dugo sa bawat direksyon. Lahat ng mga tauhan ni Dave ay agad na bumagsak sa lupa at namatay sa lugar. Sa huli, si Dave ang huling lalaking nakatayo. Para siyang nakakita ng multo at natulala ang katawan. Ito. Si Dave, na hindi kapani-pani walang mayabang kanina, ay naramdaman ang pagtusok ng kanyang anit. Nakaramdam siya ng matinding takot sa kanyang puso. Nang muli siyang tumingin kay Tyr, nakaramdam siya ng takot na para siyang nakatitig sa isang halimaw. Inabot ng ilang segundo si Dave bago siya bahagyang kumalma. Pagkatapos, muli siyang lumuhad sa lupa at bumulong ng Palace Master. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, isang ganap na hindi pagkakaunawaan, isang paliwanag. Bibigyan kita ng paliwanag. Hindi namin kailangan ng paliwanag mo. Biglang bumunot ng silver pistol si Olympias at pinaputukan sa ulo ni Dave. Dumiretso ang bala sa pagitan ng mga kilay ni Dave at lumabas sa likod ng kanyang ulo. Bumagsak si Dave sa lupa habang nabahira ng dugo ang malaking bahagi ng sahig. Tumayo si Tyr sa sofa at pumunta sa bintana. Ang kalye sa ibaba ay magulo. Maraming lalaki sa uniforme ng Regal Palace na may hawak na iba't ibang armas habang sumusugod sila sa West Street. Ang buong kalye ay gulo. Ang mga miyembro ng Blue Pistols ay malubhang nabugbog sa kalye. Makalipas ang halos 3 minuto ay tumunog ang cellphone ni Tyr. Pinahihit niya ang button para sumagot, at ang boses ni Phantom Dragon ay nanggaling sa device. Boss, inalagaan na lahat ng miyembro ng Blue Pistols. Pati yung mga pumunta sa bangko at sa Central Plaza ay arestado. Anong gagawin natin sa kanila? Patayin silang lahat. Kabanata 1600. Ang pagkuha. Ang West Street ay ganap na hinarang ng mga miyembro ng Regal Palace. Kasabay ng utos ni Tyr, ang buong kalye ay ginawang purgatorio ng tao. Sa oras na ito, ilang sasakyan ng mga opisyal ang nakaparada sa labas ng West Street. Ang taong namamahala sa rehiyon, si Sheriff Clover, ay nakatayo sa harap ng isa sa mga kotse. Ang lalaki ay may hawak na sigarilyo sa kanyang kamay. Sir, ang sitwasyon sa loob ng West Street ay kalunos-lunos ngayon. Dapat ba tayong pumasok at tingnan? Lumapit sa kanya ang isang subordinate at nagtanong.
Sa puntong ito, napakalaki ng pakiramdam ng hustisya nitong tagapagpatupad ng batas. Mag-isip ka nga. Sinampal ni Sheriff Clover ang likod ng ulo ng Alipors na iyon at pinagsabihan, wala ka bang larawan ng kasalukuyang sitwasyon? Ngayon, personal na pinangunahan ng Palace Master ng Regal Palace ang kanyang koponan upang sirain ang Blue Pistols. Sigurado ka bang gusto mong pumunta doon at tingnan mo? Ano? Ang pulis na iyon ay may pagtataka sa mukha. Ganoon ba? Si Sheriff Clover ay muling nagmura at binatukan, ang lahat ng mga unit ay dapat magbantay sa labas. Papasok tayo at haharapin ang kalalabasan pagkatapos makaalis ang lahat ng miyembro ng Regal Palace. Dapat pansinin ng lahat ang aking utos. Ang mangyayari ngayong gabi ay hindi kailanman maaaring maging palabas sa labas. Kung hindi, lahat tayo ay magderanas ng kalunos-lunos na kahihinatnan. Kasabay nito, unti-unting dumating at pumarada ang ilang mamahaling sasakyan sa intersection, na matatagpuan ilang kalye ang layo mula sa West Street. Ang bawat isa sa mga kotse na ito ay inookupahan ng isang mahusay na bihis na big shot. Kabilang sa kanila ang pinuno ng United Front, pinuno ng Fang Association, at ilang powerhouse sa Chinatown. Ngayong gabi, lahat sila ay pumunta sa West Street, ngunit wala ni isa ang nangahas na pumasok sa West Street. Tahimik na nakaupo silang lahat sa loob ng sasakyan. Ang ilan sa kanila ay nakahinga, habang ang iba ay nag-aalala. Ang mga narelieve sa nangyari ay mga taong walang anumang pakikipag-ugnayan sa Blue Pistols. Hindi sila kasangkot sa galit ng Regal Palace. Sa kabilang banda, ang mga nag-aalala ay higit pa o hindi gaanong kasangkot sa Blue Pistols noon. Ang mga taong ito ay natatakot na ang Regal Palace ay maaaring maglabas ng kanilang pangalawang galit sa kanila. Anyway, muling gumawa ng pangalan ang Regal Palace sa buong mundo nitong mga nakaraang araw. Ang leon sa reign na ito ay sumasakop pa rin sa dominanteng posisyon pagkatapos ng ilang taon. Ang sino mang gustong hamanin ang awtoridad ng Regal Palace ay kailangang maging handa sa posibilidad na mapuksa. Hindi natakot ang Regal Palace kahit na ang kalaban nila ay ang Second World. Sa madaling salita, nawasak ang Blue Pistols ngayong gabi. Tumayo si Tyr sa harap ng bintana ng opisina ni Dave Lombardo. Nakatingin siya sa labas ng bintana at pinagmamasdan ang tanawin sa gabi. Ang Regal Palace ay hindi kailanman naging organisasyon ng mabuting kalooban. Kung hindi, hindi ito makikilala bilang numero 1 organisasyon sa reign. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa kalangitan, at ang malamig na simoy ng hangin ay umiihip sa bintana. Isang ilaw ang naliwanagan sa ibabaw ng isang gusaling matatagpuan 800 metro ang layo. Ilang sandali pa, isang bala ang bumungad kay Tyr. Isang biglaang pagsabog ng malakas na enerhiya ang lumitaw sa pagitan ng mga palad ni Tyr. Ang enerhiyang iyon ay halos namuo sa isang bagay at agad na kumapit sa bala. Sa una, nakatutok ang bala sa pagitan ng mga kilay ni Tyr. Pero nasalo ito ni Tyr ng 3 pulgada ang layo nito sa kanya. Dahil dito, na-deform ang bala na iyon, at kalaunan ay sinundan ito ng putok ng baril mula sa malayo. Bang! Boss! Si Olympias White ay tumingin kay Tyr, natatakot. Nang bitawan ni Tyr ang bala, nahulog sa lupa ang deformed na bala na nahuli niya. Ngumiti siya ng masama. Sa wakas nagpakita na rin siya. Sa tuktok ng isang mataas na gusali na matatagpuan 800 metro mula sa Blue Pistols Building, isang binata sa kanyang unang bahagi ng 20s ay nakahiga sa kanyang likod sa isang mahalagang punto. Sa harap niya ay isang Barrett M82. Na-miss ko ba siya? Siya ay matatagpuan 800 metro ang layo mula sa kanyang target. Kahit na may sniper scope sa Barrett, hindi niya makuha ang buong larawan ng sitwasyon. Gayunpaman, sa kanyang matalas na pagmamasid, nakikita pa rin ng batang lalaki na iyon si Tyr na nakatayo sa harap ng bintana. Kinapa niya ang kanyang mga bisperas at nakitang kakaiba ang pangyayari. Hindi pwede yon. Kumunat ang noo ng binata at pamulong, magaling ako sa mga baril at target sa loob ng 1,000 metro. Kaya dapat ko siyang barilin ng patay mula sa ganitong kalayuan. Pero bakit nakatayo pa rin ang lalaking iyon na hindi nasaktan? Kasi walang magawa ang sniper rifle sa amo ko ngayon. Maya-maya pa ay biglang may mahinang boses na nanggaling sa likod ng binatang iyon. Napalingon siya ng mariin at nakita niya ang isang matipunong lalaki na nakatayo sa likuran niya. Si Clifford Han iyon. Ikaw pala. Halatang nakita na ng binata si Clifford dati. Kaya natural, medyo nagulat siya.
Dati, nang si Mr. D ay tanungin ni Clifford sa Milan, Italy, ang lalaking ito ay nagpaputok ng baril sa dilim at pinatay si Mr. D. Noon, dapat ay gusto rin niyang patayin si Clifford, ngunit hindi niya ito nagawa dahil alam na ni Clifford ang kanyang balak. Hello, Bomb. Narinig ang mahinang panunuya ni Clifford. Ikaw ang nagpasabog ng Central Plaza, di ba? Ikaw ang nagpaputok at pumatay sa kasama mo sa Milan noon, tama ba? Oops, nahanap mo ako. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng panik si Bomb matapos na madiskubre ni Clifford. Sa halip, napangiti siya at nagtanong, na-curious ako, paano mo nalaman na dito ako nagtatago? Sigurado kami na dahil sa iyong likas na kasiyahan sa kasiyahan, dapat ay nanatili ka sa Chinatown at patuloy na nakikipaglaro sa amin dito. Medyo natarante si Bomb. Nahanap mo ako batay sa palagay na ito. Of course not. Umiling si Clifford. Pagkatapos, itinuro niya ang Blue Pistols building sa di kalayuan at nagpaliwanag, sadya namang nakatayo ang amo ko sa posisyong iyon para maging live target mo. Dahil sa iyong mapagmataas na personalidad, malamang na hindi mo mapigilan ang toksong pugutan ng kanyang ulo ngayong gabi. Kaya, tumayo siya roon para akitin ka sa pagbaril. May kabuuang 4 na posibleng lokasyon sa buong Chinatown kung saan maaari mong pantirya ang lugar na iyon. Bawat spot ay binabantayan ng isa sa mga hari ng Regal Palace. Nagkataon na binabantayan ko ang lugar na ito at nahuli kita ng nagkataon. Oh, so iyon na ang buong kwento. Bulong ni Bomb, kung gayon. Sigurado ka bang mahuhuli mo ako ngayon? Ngumisi si Clifford, kung hindi ko man lang mahuli ang isang batang tulad mo, hindi ako karapat-dapat sa aking titulo bilang Eastern King ng Regal Palace. Buhahaha, the Eastern King of the Regal Palace. I'm so terrified of you. Ang sikat na palayaw na ito sa buong mundo ay parang katawa-tawa sa Bomb. Puno ng smugness at disdain ang tawa niya, Regal Palace, buhaha. Sa paningin ko, walang alam ang samahan mo. I doubt na masasabi mo rin ang parehong bagay mamaya. Dahil doon, sumugod si Clifford patungo kay Bomb. Pagkatapos, isang napakabangis na aura ang sumambulat mula sa katawan ni Clifford na parang isang primitive na hayop na umaatake. Ang ekspresyon sa mukha ni Bomb ay nagyelo habang ang isang imposing aura ay lumabas din sa kanyang katawan. Parehong transcendent powerhouses, ngunit sa sandaling sila ay nagpapalitan ng mga galaw, matutukoy agad ng isa ang mas mahusay na manlalaban. Hindi malinaw kung saan kinuha ni Bomb ang kanyang mga galaw, bagamat halos 20 taong gulang pa lang ang lalaki, mayroon na siyang pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, ang taong ito ay tila nagsimulang magsanay ng transcendent technique mula pagkabata.